Naramdaman mo na ba na ang hiwalayan ay hindi lang simpleng kalungkutan, kundi parang physical withdrawal? Parang inagawan ka ng hininga. Alam mo ba, may nadiskubring interesante ang mga siyentista. Ang utak ng taong nakikipaghiwalay sa isang narcissist ay parehong-pareho ang itsura sa MRI scan, katulad ng utak ng isang drug addict na nagwe-withdrawal. Hindi ito literal na metapora. Ito ay purong kimika. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na literal na sumasabog sa isip at puso, ang pakikipaghiwalay sa isang narcissist. Ano ang kailangan mong malaman para hindi lang ikaw mabuhay, kundi para mabuo mo ulit ang sarili mo? Ipinapangako ko sa inyo, sa pagtatapos ng videong ito, maiintindihan mo na hindi ka nababaliw o nag-iisa. Ang nararamdaman mo ay may malinaw na paliwanag. Malalaman mo ang mga sikreto ng mga manipulator na kadalasang hindi pinag-uusapan at makukuha mo ang mapa para makalabas sa labirintong ito. Bago tayo sumisid sa malalim na emosyon, linawin muna natin ang konteksto. Sino ba talaga ang tinutukoy nating narcissist dito? Hindi natin pinag-uusapan ang taong mahilig lang tumingin sa salamin. Ang tinutukoy natin ay tao na may Narcissistic Personality Disorder, NPD, o may matinding narcissistic traits. Sila ang mga master ng pagkukunwari. Sa simula ng relasyon, gumagawa sila ng perpektong ilusyon. Sinasalamin nila ang iyong mga pangarap at gusto. Nagiging sila ang taong matagal mo nang hinihintay sa buhay mo. Kaya naman, ang pakikipaghiwalay sa kanila ay hindi lang simpleng pagtatapos ng relasyon. Ito ay pagbagsak ng realidad. Ang nawawala sa iyo ay hindi ang totoong tao, kundi ang pantasyang binuo niya para sa iyo. At kapag nahulog na ang maskara, ang makikita mo sa likod nito ay malamig na kawalan. Para malampasan ang pagsubok na ito, kailangan nating himay-himayin ito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Ang una mong mararamdaman ay matinding pagkabigla at pagtanggi sa katotohanan. Mapapaisip ka na baka nagkamali lang siya. Imposibleng ang taong kahapon lang ay nagsumpa ng walang hanggang pag-ibig ay titingnan ka ngayon ng ubod ng lamig. Sa sandaling iyon, pinipilit kang protektahan ng utak mo mula sa sakit. Ayaw nitong maniwala sa mga ebidensya. Babasahin mo ulit ang mga lumang mensahe. Titingnan mo ang mga litrato ninyong masaya pa kayo. Hahanapin mo ang dahilan sa sarili mo. May mali ba akong nasabi? Kulang ba ang effort ko? Tandaan mo itong sandali na ito. Ito ang unang bitag. Ang narcissist ay umaasa talaga sa reaksyon na iyan. Gusto niyang sisihin mo ang sarili mo. Pero ang totoo, ang kalupitan niya sa huli, ay iyon talaga ang tunay niyang pagkatao. At ang sweet na tao sa simula, isa lang yang demo version na inilabas para mabili ka. Pag-usapan natin ang kimika dahil mahalaga itong maintindihan. Ang matindi mong pagkaakit sa isang narsisista ay hindi lang simpleng pag-ibig. Isa itong tunay at malalang biochemical dependency o adiksyon. Sa relasyon mo sa manipulator na yan, para kang nakasakay sa isang matinding emotional roller coaster. Minsan, sobrang lamig. Minsan naman, sobrang init at matinding pag-iibigan. Pababa at pataas. Nagdudulot ito ng paglabas ng cortisol at adrenaline at pagkatapos ay dopamine at oxytocin naman kapag nagkakabati kayo. Nasasanay ang utak mo sa mga biglaang pagbabagong ito. Ngayon, dahil umalis na ang narsisista, parang dumadaan ka sa withdrawal syndrome. Parang nagkakagulo ang pakiramdam mo at masama ang kalagayan mo physically. Gusto mong makakuha ng iyong dosis. Kahit isang mensahe lang mula sa kanya. Pero kailangang ma-realize mo, ang iyong adiksyon ang nagsasalita, hindi ang puso mo. Ang tanging lunas dito, isang detox, kumpleto at walang balikan. At dito, papasok sa eksena ang isang konsepto na kailangan mong malaman, ang idealization at devaluation. Ito ang siklo na pinagdaanan mo.
Una, itinaas ka sa pedestal. Ikaw ay naging parang isang diyosa o Diyos. Pagkatapos, nagsimula ang unti-unti, ngunit siguradong pagbagsak. May mga kritisismo, pang-iinsulto, at ikukumpara ka sa iba. Kadalasan, nangyayari ang hiwalayan sa kasagsagan ng devaluation. Bigla ka na lang itatapon, parang isang sirang laruan. Sobrang tindi nito, tumama sa iyong self-esteem. Pakiramdam mo, wala kang halaga. Pero ang sikreto ay ito. Ang pagbabaliwalang ito ay hindi tungkol sa iyo. Ang narcissist ay nagpo-project lang sa iyo ng sarili niyang panloob na kawalan ng halaga. Hindi ka gumrabe. Tumigil ka lang maging isang kumbinyenteng salamin para sa kanyang ego. Pero ang pinakamatinding problema ay nagsisimula kapag sinubukan mo ng maghanap ng sagot. Naghahanap ka ng katapusan. Yung tinatawag nilang closure sa sikolohiya. Gusto mong umupo, makipag-usap, at linawin ang lahat, ang pagtatapos. Kalimutan mo na yan. Sa isang narcissist, imposible yan. Hindi ka kailanman makakakuha ng matapat na usapan. Iiwasan niya ang mga tanong mo. Ibabalik niya sa iyo ang issue. Aakusahan ka na masyado kang sensitibo. O mas malala, mananahimik na lang siya. Para sa narcissist, mas okay na panatilihin ka sa kalagayang nakabitin o hindi sigurado. Habang naghahanap ka ng sagot, iniisip mo pa rin siya. Patuloy mo pa rin siyang binibigyan ng atensyon o enerhiya. Kaya, tanggapin mo na ang totoong katapusan ng relasyong ito ay ang sarili mong desisyon na tumigil na sa paghahanap ng sagot, hindi ang pagpapaliwanag niya. Pero ngayon, maghanda na kayo sa isang maduming laro. Ito ang tinatawag na kampanya ng paninira. Pagkatapos ninyong maghiwalay, o kung minsan, bago pa man, sisimulan na ng narcissist ang paggawa ng sarili niyang bersyon ng mga nangyari para sa lahat. Sasabihin niya sa inyong mga magkakilala na isa kang hysterical, na baliw ka, na hinahabol-habol mo siya. Gagawin niya ang sarili niyang biktima at ikaw naman ang magiging kontrabida. Masakit yan. Gugustuhin mong tumakbo at patunayan ang katotohanan sa lahat. Sumigaw, maglabas ng screenshots. Pero teka muna, iyan ang patibong. Kapag nag-umpisa kang magpaliwanag at mag-apologize, lalo ka lang lilitaw na totoo ang sinabi niya na ikaw ay unstable. Ang pinakamainam na depensa rito ay ang manatiling disente at manahimik. Ang matatalinong tao, sa tamang panahon, ay makikita ang katotohanan. At ang mga bobo, hindi mo na kailangan ang mga yan. Sa giyerang ito, gumagamit ang narsisista ng mga tao-tauhan. Tinatawag namin sila na flying monkeys o mga lumilipad na unggoy. Tandaan ang kwento tungkol sa Wizard of Oz? Ang masamang bruha ay may mga may pakpak na unggoy na siyang inuutusan niyang gumawa ng marumi o masasamang trabaho. Ganon din ang narsisista. Mayroon siyang mga ganitong katulong. Maaaring ito ay mga kaibigan ninyo na pareho ninyong kilala o kahit pa mga kamag-anak ninyo na nabola o naakit niya. Tatawagan kanila at sasabihing, kawawa naman siya, nagdurusa, bigyan mo na siya ng isa pang pagkakataon. O kaya naman, ipapahatid nila sa iyo ang mga masasakit na bagay na sinasabi niya patungkol sa iyo. Ang trabaho mo, kailangan mong matukoy kung sino sila. Huwag ka nang magalit sa kanila. Dapat ay maunawaan mo na nabiktima o naloko din sila. Pero kailangan mo pa ring mag-set ng matibay na limitasyon, pati na rin sa kanila. Huwag na huwag mong pag-usapan ang narsisista sa sino mang posibleng magbigay ng balita o impormasyon pabalik sa kanya. Akala mo ba kapag naghiwalay na kayo, katapusan na? Hindi pa. Gusto lang iyan ng mga narcissist na subukan kung may kapangyarihan pa rin sila sa iyo. Ang taktikang ito ay tinatawag na hoovering o pag-hoover, na hango sa pangalan ng vacuum cleaner na Hoover. Sinusubukan kanyang higupin o hilahin pabalik. Bigla na lang, pagkatapos ng isang buwan na katahimikan,
may darating na text, na-miss kita, o kaya nakita ko ang t-shirt mo, o di kaya luhaan siyang magsisisi. Na-realize ko na, nagpakatanga ko. Huwag kang maniwala. Kahit isang salita, huwag. Hindi iyan pag-ibig. Nabobor lang siya o di kaya pumalya ang kapalit mo, ang bagong supply niya. Kapag sumagot ka, uulit ang siklo ng pang-aabuso. Pero mas maikli na ang phase ng idealization at mas mabilis at mas matindi na ang pagbaba ng halaga mo sa kanya. Isa pa sa masakit na aspeto nito, ang bagong biktima. Bihira sa mga narcissist na aalis na wala siyang kapalit. Karaniwan, may handa na silang backup plan. At bigla, makikita mo sa social media kung gaano siya kasaya sa bago niya. Parehong matatamis na salita. Parehong mga lugar na pinuntahan ninyo noon. Mapapaisip ka, sa iyo ba ang problema? Nagbago na ba siya dahil sa bago niya? Na baka siya na ang the one at ikaw ay pagkakamali lang. Pero isa itong malaking kasinungalingan. Hindi nagbabago ang isang narcissist. Inuulit niya lang ang parehong drama gamit ang bagong aktor. Ang bagong partner na iyan, babae man o lalaki, ay hindi dapat inggitan. Nasa honeymoon stage pa siya, pero hindi magtatagal at kakaharapin niya rin ang impyerno na pinagdaanan mo. Huwag na huwag mong ikukumpara ang iyong behind the scenes sa kanilang ipinapakitang perpektong harapan. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa isip mo. Ito, yung tinatawag na cognitive dissonance. May dalawang imahe na nagbabanggaan diyan sa utak mo. Una, yung halimaw na nagpahiya at nanakit sa'yo. Pangalawa, yung anghel na nag-aalay ng bulaklak. Hindi sila mapag-isa ng isip mo na iisang tao lang pala sila. Ito, yung nakakapraning. Kaya nagsisimula ka ng magtanong, baka guni-guni ko lang yung halimaw? Baka ako ang nag-provoke? Para mapagtagumpayan mo yan, gusto kong gawin mo ang isang simpleng bagay. Kumuha ka ng isang piraso ng papel. Isulat mo dyan lahat ng kasamaan na ginawa niya. Lahat ng masasakit na salita at pang-iinsulto. Lahat ng pagkakataon na pinabayaan at sinira niya ang tiwala mo. At kapag bigla ka na namang tinamaan ng nostalgia, basahin mo itong listahan. Mas nakakapagpabalik sa realidad yan kaysa sa kahit anong malamig na shower. Ibalik mo ang sarili mo sa katotohanan at mga facts, hindi sa damdamin mo lang. Sa proseso ng paggaling, makakaranas ka ng tinatawag na retrospective gaslighting. Magsisimula kang pagdudahan ng sarili mong alaala. Madalas na binabago ng narcissist ang kasaysayan. Maririnig mo ang mga linyang, hindi ko sinabi yan o gawa-gawa mo lang yan. At kahit na matapos kayong maghiwalay, parang naririnig mo pa rin ang boses niya sa isip mo na nagtutulak sa iyo na tanungin ang sarili mong katinuan. Napakahalaga na makahanap ka ng anchor o sandalan. Kung nagda-diary ka, basahin mo ulit iyon. Kung may mga kaibigan kang nakakita ng sitwasyon ninyo mula sa labas, kausapin mo sila. Kailangan mo ng panlabas na kumpirmasyon na totoo ang nararamdaman at mga alaala mo. Hindi ka baliw. Matagal ka lang talagang sinadyang lituhin at guluhin sa napaka-professional na paraan. At ngayon, narito na ang pinaka-importante. Ang survival rule, ang tinatawag na total no contact. Hindi lang ito simpleng pag-block sa telepono. Kailangan, i-block mo siya sa lahat ng lugar. Sa social media, sa mga messenger apps, at maging sa email. Huwag na huwag mong i-check ang profile niya. Kahit pa sabihin mong titingnan lang. Sa bawat tingin mo sa litrato niya, umatras ka na naman pabalik sa simula. Para kang kinakalikot ang sugat mo na hindi pa gumagaling. Pinipigilan mong maghilom ang sarili mo. Susubukan ng narcissist na makipag-ugnayan. Gagamit yan ng fake numbers o dadaan sa mga kaibigan. Huwag kang sasagot. Anumang reaksyon mo, kahit negatibo pa, kahit pa sumigaw ka ng, tigilan mo na ako. Yan ang fuel niya. Yan ang kailangan niya.
Ang kailangan niya ay ang emosyon mo. Bawiin mo yan. Magpakita ka sa kanya bilang isang malamig na bato. Maging boring, walang emosyon, at hindi mo siya maaabot. Mararamdaman mo ang tindi ng kawalan, parang isang malaking itim na butas sa loob mo. Dati, umiikot lang ang buong buhay mo sa kung ano ang mood niya. Paano ba siya tumingin? Ano ba ang sinabi niya? 70% ng lakas mo ay ginugol mo sa pag-aalaga ng kanyang ego. Ngayon, nawala na ang presensyang iyon at nanahimik ang lahat. Nakakatakot ang katahimikang ito. Pero sa totoo lang, ang kawalang ito ay espasyo na para sa iyo. Ngayon, maaari mo nang gugulin ang enerhiyang iyon para sa sarili mo. Huwag mong subukang punan agad ang butas na iyan ng bagong relasyon o alak. Manatili ka muna sa katahimikang ito. Alamin mo kung sino ka talaga, kung wala sa tabi mo ang taong nagsasabi sa iyo kung sino ka dapat. Humanda ka na, dahil magre-react din ang iyong katawan sa sitwasyon. Ang psychosomatics ay karaniwang kasama kapag humiwalay ka sa isang narcissist. Mag-ingat sa mga sintomas tulad ng hindi makatulog, pagkabalisa, problema sa tiyan, at mga rashes sa balat. Masyadong matagal na nakaalerto ang iyong nervous system. Nabuhay ka sa palagiang stress na naghihintay ng anumang atake o dagok. Ngayon, dahil wala na ang banta, nagsisimula ng bumalik sa normal ang katawan mo. At dito, lumalabas ang mga sakit at aberya. Huwag mo itong baliwalain. Mag-ehersisyo para masunog ang adrenaline. Mag-meditate, magpamasahe. Kailangan mong iparamdam sa iyong katawan ng pisikal na tapos na ang digmaan, na ligtas ka na. Ang isa pa sa pinakamabigat na aspeto nito ay ang hiya. Ikahihiya mo na pinayagan mo ang sarili mo na tratuhin ng ganyan. Maaaring tanungin mo ang sarili mo, matalino naman akong babae, bakit ako nagpakamartir? O kaya naman, malakas akong lalaki, bakit ako nagpakita ng kahinaan? Tigil na. Tandaan, ang mga narcissist ay mga henyong manipulator. Sila ay may kakayahang sirain kahit ang pinakamatalino at pinakamalakas. Ginagawa nila ito ng dahan-dahan, paisa-isa. Parang yung palaka na dahan-dahang kinukulo para hindi na makatalon at makatakas. Hindi ikaw ang may kasalanan sa pangloloko. Ang may kasalanan ay yung taong nanggamit. Patawarin mo ang sarili mo. Kumilos ka dahil sa malinis na intensyon, dahil sa pangarap mo ng pag-ibig at pamilya. Ang iyong kakayahang magmahal ay hindi kahinaan. Nagkataon lang na naibigay mo ito sa maling tao. Mapapansin mong tila nabura na ang iyong mga hangganan. Ang isang narcissist ay hindi kumikilala ng personal space. Binabasa niya ang iyong mga mensahe. Sinasabi kung ano ang dapat mong isuot at kung sino ang dapat mong kaibiganin. Pagkatapos niyong maghiwalay, kailangan mong matutunang muli kung paano magsabi ng hindi. Nakakatakot ito. Pakiramdam mo, kapag may tinanggihan ka, ikaw naman ang itatakwil. Ngunit, ang pagbabalik ng iyong mga hangganan ay ang pundasyon ng iyong paggaling. Magsimula sa maliliit na bagay. Tumanggi ka sa mga simpleng hiling kung talagang ayaw mo itong gawin. Makinig ka sa sarili mong kagustuhan. Ang mga hangganan ay ang linya kung saan nagtatapos ka at nagsisimula naman ang ibang tao. Binura ng narcissist ang linyang iyan. Ang trabaho mo ngayon ay iguhit itong muli, gamit ang isang matibay at matingkad na marker. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ang yugto ng bargaining, pakikipagtawaran. Dito mo sisimulang isipin, paano kung iba ang ginawa ko? Siguro magbabago ang lahat. O kaya, kung magpakonsulta kami sa family therapist, baka sakaling makatulong yon? Hindi. Hindi ito makakatulong. Sa katunayan, kadalasan, kapag nagpapa-therapy ka kasama ang isang narcissist, lalo lang itong lumalala. Gagamitin nila ang mga psychological terms na natutunan nila laban sa iyo. Matututo silang magmanipula ng mas linong, kaya pa nilang gayumahin ang therapist. Intindihin mo, ang narcissism
ay isang personality disorder. Ito ay nakabaon na sa kanilang istruktura ng pag-iisip. Hindi ito magagamot ng pagmamahal. Hindi ito magagamot ng iyong walang katapusang pasensya. Hindi mo maililigtas ang isang taong ayaw magpaligtas at hindi nakikita ang problema. Iligtas mo ang sarili mo. Kailangan mong pag-isipan at i-review talaga ang iyong social circle. Madalas, ang mga kaibigan ninyong common o mutual ay mawawala na sa eksena. May naniwala kasi sa kasinungalingan niya. Ang iba naman, ayaw nang makialam at sasabihin, kayo na ang bahala, pareho lang naman kayong may mali. Masakit mawala ng mga tao, oo, pero ituring mo ito bilang paglilinis o cleansing. Ang paghihiwalay ninyo sa isang narcissist ay nagpapakita kung sino talaga ang totoo sa paligid mo. Yung mga taong mananatili sa iyo at susuportahan ka sa kabila ng mga tsismis. Sila ang mga tunay mong tao. Pahalagahan mo sila. Hayaan mo nang umalis ang mga pabigat. Nagtatayo ka ng bagong buhay at wala nang lugar dito para sa mga pasaherong hindi mapagkakatiwalaan. Simulan nating pag-usapan ang takot na mapag-isa. Ang taong narcissist ay sinubukan kang paniwalain na wala ng ibang tao ang may gusto o kailangan sa iyo. Naririnig mo pa rin sa isip mo ang mga linyang, sino ba namang papatol sa iyo? May bit-bit ka o ang tanda mo na o kaya wala kang kwenta. Ang mga salitang iyan ay nakatanim na sa subconscious mo. Kaya takot na takot kang mahiwalay o mapag-isa. Pero tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Hindi ka ba nag-iisa noong kayo pa? Ang mas matindi pang pag-iisa ay yung mag-isa ka, kahit may kasama ka, lalo na kung ang kasama mo ay walang pakialam o hindi ka pinapahalagahan. Ang mag-isa ng literal, iyan ang kalayaan. Iyan ang pagkakataong makahinga ka. Huwag kang matakot sa panahong ito. Ito ay panahon para mag-grow ka at maniwala ka. Mas mainam pang mag-isa ka kaysa sa taong sumisipsip ng dugo mo. Hahabulin ka pa rin ng mga trigger na yan sa loob ng ilang panahon. Isang pamilyar na kanta, ang amoy ng pabango niya o pangalan ng isang kalye. Maaari kang atakihin ng matinding kaba, isang panic attack, sa gitna pa mismo ng supermarket. Normal lang yan. Iyan ang tinatawag na post-traumatic stress disorder, PTSD. Huwag mo itong labanan at huwag mo ring sisihin ang sarili mo. Observehin mo lang. Sabihin mo sa sarili mo, narinig ko ang kanta, kaya nalungkot ako. Reaksyon lang ito ng utak ko. Gamitin ang mga grounding technique nga. Damhin mo ang mga paa mo sa sahig. Maglista ng 5 bagay na kulay asul sa paligid mo. Ibalik mo ang sarili mo sa ngayon at dito. Sa paglipas ng panahon, hihina ang iyong neural connections at titigil na ang bisa ng mga trigger na iyan. At ito na, ang pinakahuli, ang goal mo. Hindi ito pagkamuhi o puot. Tandaan mo, ang pagkamuhi, konektado ka pa rin. Habang kinaiinisan mo siya, may relasyon pa rin kayo. Sa isip mo lang, ang totoong target mo ay ang kawalang interes, ang indifference. Ito yung estado na pag narinig mo ang pangalan niya, wala kang mararamdaman. Walang galit, walang sakit, walang pag-ibig. Pangalan lang. Parang pagtingin mo sa lagay ng panahon sa labas ng bintana. Alam kong mahaba itong proseso, pero isang araw, gigising ka at mapagtatanto mong ilang araw na pala siyang wala sa isip mo. Iyan ang magiging tagumpay mo. Ibig sabihin, nabawi mo na ang buhay mo. Nagwagi ka. Ito ang landas mula sa hirap patungo sa tagumpay. Alam kong nakakatakot pakinggan, pero may magandang balita. Ang mga nakaligtas sa pakikipaghiwalay sa isang narcissist at matagumpay na nakaraos sa karanasang ito, sila ay nagiging napakatatag at napakalakas. Magkakaroon ka ng superpower. Magagawa mo nang makita ang tunay na kulay ng mga tao.
nagkakaroon ka ng immunity laban sa mga pagmamanipula. Sisimulan mong pahalagahan ang sarili mo ng higit pa kaysa dati. Ang masakit na karanasang ito ay maaaring maging trampoline para marating mo ang pinakamagandang bersyon ng iyong buhay. Tandaan mo, hindi ka biktima. Ikaw ay isang survivor. Ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, mag-subscribe na sa channel at mag-iwan ng like. Makakatulong ito para makita rin ng iba ang impormasyong ito. At ibahagi sa comments, ano ang pinakakakaiba o pinakanakakagulat na ginawa ng ex mo noong naghiwalay kayo? Pag-usapan natin yan at magbigay tayo ng suporta sa isa't isa. Hanggang sa susunod na mga video.